ito na po. Nag-press ko ng 18 kargador na tarantado. Brinkmanship. No? Press 67 kung naririnig nyo. Press 67 kung naririnig. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee. Wala kayo dyan! Tanga, sabi ni Robin! Wala kayo dito! Ghost 18 kargador to, tangina ka! Aray ko. Wala to, imahinasyon to, Ghost 18 kargador. Aray ko. Na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang member ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Saldico na nagtrabaho. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sa tutuusin po, walang kwenta tong 18 kargador. Bakit nyolo? Wala po silang direct knowledge. Saan? Sa flood control. Tandaan nyo po mga kababayan, ang iniimbestigahan po natin mga karayuma ay flood control. Anong direct knowledge na itong mga to? Gusto lang nila i-connect, gusto nilang idugtong etong ginawa nila kay Saldico na matagal na panahon pa ni Duterte. Hindi po sila valid sa flood control issue. Dahil wala po silang direct knowledge sa DPWH. Wala po silang direct knowledge sa mga DPWH secretary, engineer, sa contractor. Ang direct knowledge nila si Saldico. And kung may bibit-bitin po dito sa flood control, yan po ay si Saldico, hindi po sila. Aray ko. Diba? Sila po ay pampagulo lang. Pampagulo lang dito na binayaran ni Mike Defensor na kumukuha ng pera sa mga puday na nasa aquarium. Bakit po ba napili ng mga Duterte si Mike Defensor? Ano po ba trabaho ni Mike Defensor? Si Mike Defensor po ay isang bugaw. Ang isang bugaw po, ang trabaho niyan ay gaya nung Chicago Bar, binubugaw niya ang mga puday na nakangiwi. Diba? Binubugay niya po ang mga puday sa loob ng aquarium na naka-Jordan. Aray ko. Diba? Binubugaw niya sa iba't ibang panatiko ng mga tahong. So, magaling po sa discussion, magaling po sa mga transaction, etong si Mike Defensor. At sa mga past history Mike Defensor, ganyan rin po ang trabaho niya, tanim, ebidensya, tanim, witness. Ngayon po, na-hire si Mike Defensor ng mga Duterte para, ano naman na ibugaw? Ibugaw naman tong 18 kargador. Aray ko. Binugaw niya tong 18 kargador para, eto nga po, ay guluhin at i-divert ang flood control. Sa totoo naman po, wala naman direct knowledge tong mga animal na to eh. Wala pong bisa ang statement nito, sa ibang division sila eh. Diba? Dito sila under Saldico. Ang kailangan natin si Saldico. Si Saldico po ang pwede magpaliwanag sa lahat. Kapag si Saldico nagpaliwanag, kakailanganin pa ba sila? Hindi. Dahil si Saldico ang may direct knowledge kung
siya mismo ang nagdala ng pera ng flood control. Siya mismo. Second hand na sila eh. Kumbaga, second person na sila sa direct knowledge. Ang pinaka may direct knowledge ay si Saldico. Sila second hand information na. Diba? Sa korte po, ang tinatanggap yung may eligible at first hand information regarding sa situation. At yun po ay si Saldico. Bakit natin pakikinggan tong 18 bugaw ni Mike Defensor? Aray ko. Napaka-basic po mga kababayan. Napaka-basic. Napaka-basic i-elaborate. Oh. Diba? Kailangan lang sila laging umaten dahil nga pampagulo at sirain. Obvious naman po, tignan nyo naman ang mga listahan. Prosecutor ng impeachment. Obvious naman, judge ng impeachment. Pati may bonus pa si Mike Defensor, ICC. Ikaw putang ina mo, Mike Defensor. Kung nababayaran ng ICC, dapat nakalaya na si Digong. Basic. Diba mga kababayan, kung nababayaran po ang judge ng ICC, dapat nakalaya po si Digong. Nandito na po si Digong dahil nababayaran. Aray ko. Oh. Diba? Eh, hindi na, kung nandito na si Digong nagtitikol. Aray ko. Diba? Oh. Ano sinasabi niya? Alputera, tikulin mo ko. Hanilet, tikulin mo ko. Patayin mo sa BBM. No joke. Napaka-basic po eh. Tsaka yung paglalike natin, basic yan eh. Tingin nyo. Ano, kailangan mo ba natin talakayin yung paglalike nyo? Pusang ina naman oh. Aga-aga oh. Ano? Maglalike ba tayo o tatalakayin pa natin yan? Ire-react natin yung paglalike nyo, pusang inang yan. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Diba? Oh. Butik, gumagalaw pala yung like. Kala ko stagnant siya. Diba? Yung like natin, ano yan? Stagnant water? Lalamukin na tayo dito, pusang ina nyo? Aray ko. Ha? Ano? Gusto yun lamukin tayo dito? Parang stagnant water? Aray ko. Diba? Science yan. Science. Special subject. Science. Stagnant water equals many mosquitoes. Diba? Nung bata tayo. At tandaan nyo yun, yung mga bata tayo sa school, be careful to the stagnant water, especially wheels and in the flower vase. Diba? At tandaan nyo yun, nung high school tayo. Aray ko. O, diretso natin. At natawag din basurero, nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumiti ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado. Putang ina ka, umatin ka, baligod! Diba? Putik, ikaw ang scriptwriter eh. Aray ko. Putik. Ayusin mo, pagsalatain mo sila. Putik. Umatin kayo sa Blue Ribbon. Alam mo ako, ikaw, nanonood ngayon, ikaw ba naman kung pagbibintangan ka, hindi ka papalag? Hindi ka aaten? Utos sabihin doon, diwag ka. Kahit saan ka ipatawag sa barangay, sa munisipyo, wala kang kasalanan, pupunta ka. Tama, mali. Pinagbintangan ka sa barangay. Pupunta ka. Hindi ka ba nakontento, pumunta ka pa ng munisipyo kay mayor. Pupunta ka. Hindi ka ba nakontento, inakyat mo na sa korte. Pupunta ka.
kahit saan ka dalhin, nasa iyo ang katotohanan, pupunta ka, tanga. Ano yan? Yung tapang nyo may pinipili? Aray ko. Tarantado ka pala eh. Aray ko. Ano yan? Yung tapang nyo pagkaharap lang si Cayetano tsaka si Marcoleta di Maleta? Oh. Kapag kaharap na yung iba, sa mga ano nga sa korte, di ba? Iko-cross-examine ka. Tatanungin kanino ng kabilang abogado, depensa. Oh. Ibig sabihin, hindi ka harap sa cross-examine dahil hindi mo close. Aray ko. Alam nyo, yung pag-iwas nyo, walang kwenta yan, tanga. Diyan pa lang, nasusubukan na kayo. Tandaan mo, press con lang ba gusto nyo? Iakyat nyo dapat to. Iakyat nyo sa hukuman. Iakyat nyo sa hukuman. Hindi na mimili kayo dahil sa hukuman, kahit sa ayaw at sa gusto nyo, i-cross-examine kayo. Kahit hindi, iniiwasan nyo si Win, iniiwasan nyo si Erwin, iniiwasan nyo si Tito Soto, sa hukuman, i-cross-examine pa rin kayo kung nagsisinungaling kayo. Taka! Aray ko. Aray ko. Para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.